Gusto mong malaman kung ba't ako nagsinungaling sa'yo, di ba? Kung ba't ginawa kong lahat, wag lang ako mabuntis. Di nang tumigil ka na. Maawa ka naman sa amin ng pamangkin mo. Tama na, manahimik ka na. Ako naman na nakikiusap ngayon na wag mo sa akin gawin to. Wag mo ako sirain. Aswang kami, David. Si Lucy at ako. Mga aswang kami. Yung sinabi ko sa'yo dati, na namatay ang buong pamilya ko sa sunog. Hindi totoo na aksidente yung sunog na pumatay sa kanila. Sinadya ko yun. Ako ang may gawa nun. Ginawa ko yun para protektahan ng mga tao at para na rin sa sarili ko kasi ayokong maging tulad nila. Normal sa mga tao ang magkaroon ng mga lihim na mas pinipili nilang itago kahit doon sa mga pinakamalalapit na tao sa buhay nila. Lalong-lalo na kung ang lihim na yon ay maaaring magdala ng kapahamakan. Pero paano kung may makaalam ng lihim na yon at gamitin laban sa'yo ang kahinaan mong yon para saktan ka? Ano kaya ang gagawin mo? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Sabi nila, isa raw sa pinaka-essence ng pagiging isang babae ay ang magdala ng buhay sa mundong ibabaw. Pero paano kung sa pagbubuntis ng mga tulad naming hindi ordinaryo'y may kapalit na buhay ng mga inosente? Gugustuhin niyo pa kayang magdala kami ng buhay sa mundong ito? Pangulang date na natin to. Tumigil ako sa paglalakad at kunot noong tumingin kay David. Sinubukan kong itawa lang ang sinabi niya at magpatuloy, pero hinawakan niya ang kamay ko. Pagharap ko sa kanya, mas seryoso na ang mukha niya. Hindi mo alam na pang-8 date na natin to? Hindi naman kasi ako nagbibilang. Basta lumalabas lang ako at sumasama sa iyo kapag sinusundo mo ako. Kasi? David, ba't biglang ang dami-dami mong tanong? Mas dumaldal ka ngayon kaysa nung nakaraang lumalabas tayo. Di mo na ba maalala kung ano sinabi ko sa'yo noon? Nung unang beses kang pumayag na makipag-date sa akin, ilang buwan na yung nakakaraan. Ay, hindi na nga niya maalala. Binibiro lang kita. Siyempre naaalala ko. Paano ko makakalimutan yun? Unang araw pa lang. May pa-ultimatum ka na. Sabi mo, seryoso ka sa akin. Na hindi ka nakikipag-date at nanliligaw para lang maging nobya ko. Na ginagawa mo to kasi gusto mo akong maging asawa. Tapos sabi ko rin noon na kung pwede ka bang magdesisyon tungkol sa proposal ko pagkatapos ng 8 date. Imposibleng makalimutan mo yung parteng yun. Hindi ko nakalimutan. Pero hindi ko rin naman inasahan na ganito ka pala kaseryoso. Dina, oo. Seryoso talaga ako. Ganun ako kaseryoso. Katunayan yan. Sadya niyang pinabitin ang sinasabi niya. Nilabas niya ang singsing mula sa bulsa ng pantalon niya sabay luhod sa harapan ko. Kumabog ang dibdib ko, hindi lang sa gulat, kundi pati na rin sa takot. Pagbawi ko sa kamay kong hawak niya, tumalikod ako't mabilis na naglakad. Dina, saglit. Dina, wag naman tayong ganito. Huwag mo akong iwan ng ganito. Mag-usap tayo. Mag-usap muna tayo. Dina, mahal kita. Mahal na mahal kita at seryoso ako sa'yo. Nakuha na namin ang atensyon ng iba pang tao sa plaza. Nagbubulong-bulungan na sila. Sa paningin nila, ang sama ko sigurong babae pero may dahilan kung ba't ayokong makasal kay David. Kung ba't ayokong maging pamilya niya kahit na mahal ko rin naman siya. Pikit mata kong tinuloy ang paglalakad palayo sa kanya't namalayan ko na lang na nasa harapan ko na siya, na nakaharang na siya sa daraanan ko. David, tabi! David, ano ba? Ayaw mo ba sa akin? Hindi mo ba ako mahal? Ayokong magpakasal. Wala akong planong magpakasal kahit kailan. Hindi ako magpapakasal. Ayaw mo nga ba sa akin? Ano? Ayaw mo ba talaga sa akin? Hindi mo ba ako mahal? Paraanin mo na ako. Ayoko na. Gusto ko na umuwi. David, isa. Isang sabi mo lang na hindi mo ako mahal. Na kaya ka lang sumama sa akin.
Para di na kita kulitin. Lalayo ako. Lalayo ako at hindi na kita kukulitin. Hindi na? Hindi na rin ako magpapakita sa'yo kahit kailan. Kung talagang gusto mo ako mawala sa buhay mo, sabihin mo sa akin. Sabihin mo gusto mo na ako mawala. Gusto kong tigilan mo na ako. Gusto kong sumuko ka na. Gusto kong mawala ka na sa buhay ko. Tumakbo ako palayo sa kanya. Paglabas ng plaza, nung sigurado akong wala na siya at hindi na niya ako makikitay, parang bata akong naiwan ng mama ko. Nag-iiyak ako. Kahit na parang hindi na ako makahinga kakaiyak, hindi ko pa rin mapatahan-tahan ang sarili ko hanggang sa makita ko ang puting panyo na iniaabot sa akin ng pamilyar na kamay. Pagtingin ko sa may-ari ng kamay, bumulaga sa akin si David. Hindi ko kinuha ang panyo sa kamay niya, kaya siya na mismo ang nagtuyo sa luha ko't naunang yumakap sa akin pagkatapos. Ano? Babasirin mo ako tapos makikita kitang umiiyak ng ganito? Tama ako, di ba? Hindi totoo yung sinasabi mo kanina na ayaw mo ako mawala, na ayaw mong tantanan kita. Mahal mo ba ako? Huwag mo ako masiyakan. Ang gusto ko, marinig yung sagot mo sa tanong ko. Kahit parang alam ko na, gusto ko pa rin marinig. Mahal kita, David. Tama ka. Mahal nga kita, pero ayoko pa rin magpakasal sa'yo. Hindi tayo pwede magpakasal. Bakit hindi? Bakit ayaw mo? Dahil ba sa relihiyon mo? Hindi ka ba Catholic? Iba ba yung religion mo sa akin? Kung gusto mo ako lilipat ang religion, ako sasama sa'yo. Hindi yun. Hindi pa rin. Kung ganun ano bang dahilan? Ayoko magkaanak, David. Hindi ako pwede magkaanak. Kung gusto mo na magsama na tayo, yun ang kondisyon ko. Walang kasal at walang anak. Pero ikaw kasi, gusto mo na may basbas ng Diyos ang pagsasama natin, di ba? At gusto mo rin ng anak. Maraming anak. O sige, walang kasal at walang anak. Pero ikaw kasi, gusto mo na may basbas ng Diyos ang pagsasama natin, di ba? At gusto mo rin ng anak. Maraming anak. Ayos na sa akin kahit wala. Ayos na rin sa akin kahit hindi sa simbahan. Sa mayor o sa judge tayo. Doon na lang tayo magpakasal. Sa kanila na lang tayo magpakasal. Ano? Pareho nating hindi kaya na wala ang isa't isa. Kaya naman magsama na tayo. Subukan natin. Kahit marami tayong pagkakaiba, magagawa natin ang paraan yung Dina. Kaya nating gawa ng paraan. Ulila na si David kaya hindi ko kinailangang problemahin ang opinyon ng magulang o kahit na sinong kamag-anak niya kung ba't hindi kami sa simbahan magpapakasal. Ayoko na isang araw magtanong siya kung ba't nga ba ayoko sa simbahan o kung ba't ni minsan ay hindi ko siya masamahan sa misa. Kaya maaga pa lang nagdahilan ako. Pinaniwala ko si David na tama siya. Na iba ang relihiyon ko sa kanya't mahirap ipaliwanag kung ano ba ang relihiyong yon. Mahal na mahal niya ako. Ang gusto niya lang sa ngayon ay makasama ko kaya handa siyang magbulag-bulagan at tanggapin ang lahat ng sinasabi ko. Malakas ang kutob ko na babagayan sa'yo. Pero hindi naman tayo sa simbahan ikakasal. Kaya hindi ko kailangan magtrahe de boda. Huwag ka mag-alala. Ayos na ako rin sa white dress na napili ko't nabayaran mo. Tiningnan ko lang naman to kasi mukhang ang ganda-ganda. Kahit sinong babaeng magsuot niyan, sigurado ako na siyang magiging pinakamaganda sa araw ng kasal niya. Miss, pwede ba namin ito makita? Pwede niya ba itong masukat? Hoy, anong ginagawa mo? Bakit? Para saan? David, ayoko. Papagurin mo pa sila hindi naman natin bibilhin. Sige na, isukat mo lang. Ayoko. Please, gusto ko lang makita kung anong itsura mo pagka naka-wedding gown. Di maganda pa rin. Siyempre naman, pero sige na, ha? Pagbigyan mo na ako. Kahit dito man lang makita kitang naka-wedding gown. Isa lang, yung gown lang na to. 10 taong gulang yata ako nung unang beses akong makakita ng bride. Ang ganda-ganda ng babaeng yon sa wedding gown niya. Mula nung araw na yon, bukod sa hindi ko na siya makalimutan, pinangarap ko rin na magsuot ng wedding gown, na maikasal sa simbahan. Pero agad na nabasag ang mumunti kong pangarap nang sabihin sa akin ni inay na ang tulad namin, hindi pwedeng pumasok o lumapit sa simbahan. Ikamamatay daw namin. Kahit na kailan ang tulad namin hindi raw tatanggapin sa tahanan ng Diyos. Kaya naman, pilit ko nang ibinaon sa limot ang pangarap kong yon hanggang sa dumating ang araw na ito.
Mahal, ang ganda mo. Ang ganda-ganda mo. Napakaswerte ko naman na ako yung mapapangasawa mo. Naku, binobola mo na naman ako. Itigil mo na yan. Pakakasalan na nga kita, diba? Kaya hindi mo na ako kailangang bulahin. Aber, sino ba nagsabi sa'yo na binobola lang kita? Mahal, sigurado ako na lahat ng lalaking makakita sa akin mamamatay sa inggit pag nalaman nila na ikaw yung mapapangasawa ko. Baka nga itanong pa nila kung ano bang recipe ng gayumang ginamit ko sa'yo eh. Sira, alam mo ikaw, puro kakalokohan. O siya, okay na ha? Nasukat ko na to't nakita mo na rin ang itsura ko pag nakagown. Magbibihis na ako. Paglabas ko ng cubicle ng boutique, hawak-hawak na ni David ang 2 paper bag na pinamili namin. Akala ko ayos na't pwede na kaming umalis, pero sabi niya, may binili pa raw siya. Bago ko matanong kung ano ba yon kasi kumpleto naman na ang pinamili namin kanina, lumapit sa amin ang bantay sa boutique. Bit-bit ang malaking puting box. Miss? Ano yan? David, ano to? Ano tong binili mo? May kutob na ako kung ano yon, pero kinumpirma ko pa rin kung yun nga ba ang laman ng box. At tama nga ako. Binili mo yung wedding gown? Bakit pa? O bakit? Wala namang batas na nagbabawal sa bride na mag-wedding gown kapag sa judge lang yung kasal, hindi ba? Wala nga. Pero wala rin namang nagsusuot ng ganito. Halos lahat nakabistida lang. Oh, ayaw mo nun? Ikaw yung una? David, hindi. Wag na. Sayang eh. Tsaka ang mahal-mahal nito. Isoli natin. Ayos lang, may budget ako. May pera ako. Hindi ako basta-basta maghihirap kung bibiling ko rin to. Pero David... Bakit? Ayaw mo ba? Gusto, pero hindi praktikal eh. Minsan, pwede tayo maging di praktikal. Nakita ko kung gaano ka kasaya nung isuot mo yun eh. Gusto ko na ganun ka rin kasaya at gandang-ganda sa sarili mo sa araw ng kasal natin, okay? Kung hindi pa pinuna ni David na umiiyak na naman ako, hindi ko pa mapapansin na tumutulo na pala ang luha ko sa tuwa. Mas naging abala pa ang sunod naming mga araw at linggo. Habang fina-finalize ang listahan ng mga kinumbida namin sa kasalan, bigla niyang natanong ang isang bagay na hindi ko alam kung paano kong sasagutin o lulusutan nang hindi siya nagdududa. Mahal. Dumating na yung invitation sa kasal. Talaga? Patingin nga. Nga pala, ba't wala kang in-invite? Lahat ng pupunta rito mga kaibigan ko lang. Puro galing sa side ko. Ikaw, yung pamilya mo, kaibigan, hindi mo ba sila papupuntahin? Tsaka, naalala ko, di ba sabi mo malaki yung pamilya mo? Oo, pero wala na sila eh. Namatay ang mga magulang at kapatid ko sa sunog sa dati naming bahay nung 13 anyos pa lang ako. Ano? Hindi ko ba nabanggit sa'yo? Hindi eh. Paano pag gusto kong pag-usapan natin yung pamilya mo? Kasi parang ayaw mo Patay eh. ng mga magulang at kapatid ko. Matagal na silang patay. Mag-isa na lang din ako. Hindi na ngayon. Hindi na tayo mag-isa ngayon. Pero teka, kaibigan ba wala ka rin? Umiling ako kay David. Kita sa mukha niya na gusto niya pang magtanong kung bakit pero hindi niya na yun tinuloy. Sorry. Oh, para saan? Bakit? Kasi wala akong pamilyang mahaharap sa'yo. Ako rin naman eh. Walang pamilyang makaharap sa'yo. Pero may mga kaibigan ka na parang pamilya mo na. Na magiging kaibigan at parang pamilya mo na rin. Kaya huwag ka mag-alala. Kahit tayo-tayo lang, sisiguraduhin ko masaya pa rin ang araw ng kasal natin, okay? Pagyakap ko sa kanya sa kauna-unahang pagkakataon, binulong ko sa kanya na mahal ko siya. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Gusto niya na ulitin ko yon pero nahiya na ako. Di na, sige na. Kahit isa lang. Kahit ibulong mo na lang. Gusto ko marinig. Gusto ko pang marinig ulit. Saka na. Sa araw na lang ulit ng kasal natin. Pero matagal pa yun eh. 3 linggo na lang. Konti na lang. Kaya mo pa yan. Di ba't pasensyoso ka naman? Ay, oo na. Sige na nga. Payag na ako. Lakas-lakas mo talaga sa akin eh. Pag may magandang nangyayari sa akin at sa buhay ko, maya-maya lang may kapalit na yung malas o kung anong gulo. Kaya nang dumating ang araw ng kasal namin ni David at lahat ay maayos at perpekto pa rin, pakiramdam ko siya na ang naging susi para maputol ang mga ganoong pangyayari.
hanggang sa maramdaman ko ang presensya at amoy ng babaeng paulit-ulit kong pinagdarasal na sana'y hindi na ulit ako mahanap. O diba, sabi ko sa'yo kilalang-kilala ako ng bride eh. Kamag-anak niya nga ako, nag-iisa niyang kamag-anak. Kilala ko siya. Kilala ko nga siya. Pwede bang iwan mo na muna kami? Gusto ko lang siyang makausap ng kami lang. Paglabas ng wedding organizer, dali-dali akong lumapit kay Lucy. Galit kong hinawakan ang braso niya at kahit nakikita niya na ang pagkadisgusto ko sa presensya niya, hindi pa rin siya natinag. Oh, ate, namiss din kita. Sobrang namiss din kita. Anong ginagawa mo rito? Ano sa tingin mo ginagawa ko? Araw ng kasal mo, diba? Eh di, makikiselebrate. Paano mo ako nahanap? Wag na, hindi mo na kailangang sagutin. Lucy, umalis ka na. Ayaw kita rito. Ate! Magkano kailangan mo para maglahong parang bula sa buhay ko, ha? Para tigilan mo na ako? Hindi perang kailangan ko, kundi ikaw. Ikaw mismo. Ate, ayoko nang mag-isa. Tayong dalawa na lang natitira sa lahi natin eh. Magkapatid tayo, kaya dapat magkasama tayo. Ano to? ATM. Nasa 100,000 rin ang laman yan. Siguro naman tatahimik ka na't lalayo na sa akin, no? Kaya mo na ulit mag-isa at magsimula ng bagong buhay nang wala ako. Kaya mo nang kalimutan na may natitira ka pang pamilya. Kasi ako, matagal ko nang kinalimutan na nandito ka pa. Lucy, hindi na pamilya ang tingin ko sa'yo. Ayoko na madawit pa sa buhay mo o madawit ka sa buhay ko. Yung passcode ng ATM, alam mo na kung ano. Death anniversary nila? Napakawalang puso mo rin talaga, no? Pagtapos mo silang patayin, nagawa mo pang gamitin passcode ng ATM mong death anniversary nila? Natigilan ako sa narinig. Nanginig ako sa takot na alam niya, pero ginawa ko lahat ng makakaya ko para hindi niya yon mahalata. Nagulat ka ba na alam ko yung totoo? Oo, ate. Matagal ko nang alam ang totoo. Na hindi mga manunugis ang sumunod sa bahay natin, kundi ikaw mismo. Nakita kita noon. Nakita ko kung anong ginawa mo, kung paanong sinubukan mo kung iwan pero bumalik ka. Bumalik ka. Binalikan mo ko. Ako lang ang niligtas mo. Niligtas mo ko kasi mahal mo ko, diba? Kaya bakit? Bakit pagkatapos mo akong iligtas sa sunog, alagaan at palakihin, bigla mo na lang akong iniwan at inabondo na? Huwag kang magpakatang at huwag ka rin magmaang-maangan na hindi mo alam. Alam kong alam mo kung ba't kita iniwan, kung ba't ako lumayo sa'yo. Maniwala ka sa akin, hindi ko alam. Kasi nagiging katulad ka nila. May napatay ka, diba? May napatay at kinain ka. Ikaw yon, diba? Yung kumuha, pumatay at kumain sa nawawalang bata sa tinitirhan natin noon. Aksidente lang yun. Isang beses lang yun, hindi ko na inulit-ulit. Hindi ako naniniwala sa'yo. Pag nakatikim ng karne ng tao, hahanap-hanapin mo na yon. Hindi na nga ulit eh. Ba't ba ayaw mo maniwala sa akin? Lucy, sige na. Kunin mo na yung pera at umalis ka na. Magpakalayo-layo ka na. Ate, nagsasabi ako ng totoo. Wala akong pakialam. Wala na akong pakialam kung yun ba talaga ang una't huli. Ang gusto ko lang, hayaan mo na ako. Talaga bang hindi mo ako kayang patawarin kasi ang laki-laki ng kasalanan kong yun? O hindi mo lang ako mapatawad kasi nagsisilbi akong paalala sa'yo na kahit anong pag-iingat at pagpapanggap at pagsusumikap natin na magpakatao, hindi naman talaga natin kaya. Na darating pa rin ang araw na lalabas kung sino ba talaga tayo. Yung totoong tayo. Tingin mo ba, pag nagpakasal ka kay David, pag nagpamilya kayo't namuhay na parang normal na pamilya, magiging normal ka na? Ate, hindi. Gumising ka nga. Aswang ka pa rin. Kumakain ka pa rin ng laman loob. Pero hindi sa tao. Kahit kailan hindi nang sa tao. Yun ang pinagkaiba natin. Yun ang pinagkaiba ko sa inyo. Lucy, please. Parang awa mo na. Huwag mo sirain ang araw na to. Importante to sa akin. Talaga bang mas pinipili mong lalaking yon kaysa sa akin? Oo. Kasi magiging pamilya ko na siya. Pamilya mo rin ako, ate. Dati lang, Lucy. Hindi na ngayon. Malaki ka na. Kaya mo ng sarili mo. Hindi na dapat kita problema. Ayaw na kitang problemahin. Kabado akong napatingin sa pinto nang may kumatok doon. Umismid sa akin si Lucy. Bago ko pa siya maharang at mapigilan, naunahan niya na ako. Para akong sinabuyan ng malamig na tubig nang pumasok si David. Takang nagpabalik-balik ang tingin niya sa akin at kay Lucy.
Mahal, anong ginagawa mo rito? Di ba hindi pwedeng magkita ang bride at groom bago ang kasal? Sa simbahan na dapat kasi malas daw. Kasi mamalasin daw ang pagsasama ng ikakasal, di ba? Sus, hindi yun totoo, no? Saka hindi naman tayo sa simbahan ikakasal, di ba? Tsaka gusto ko lang ibigay ito sa'yo. Gusto ko isuot mo to ngayon. Pero teka, pasensya na. Hindi ko alam na may bisita ka pala. Mahal, sino siya? Kaibigan mo? O kamag-anak? Alam ko naman na sinabi mong wala ka nang natitirang kamag-anak, di ba? Sabi mo lahat sila namatay sa sunog pero kamukha mo siya eh. Kamukhang kamukha. Tama, di ba? Magkamukha talaga kayo. Di naman siguro ako pinaglalaroan lang ng mga mata ko. David, kasi... Ate, ako na magpapaliwanag sa kanya. Ate? Ate mo siya? Ate mo si Dina? Paano mo siya naging ate? Magkapatid kayo? Pero, mahal, di bang sabi mo namatay lahat ng mga kamag-anak mo sa sunog? Yun ang akala ni ate. Hindi alam ni ate na nakalabas din ako't nakaligtas. Pagkatapos ng sunog, hindi na kami nagkita. Kasi nung tumatakas ako sa sunog, may mag-asawang nakapulot sa akin. Sila lang nagpalaki sa akin. Tas si ate naman, saan po nun ka napunta, di ba ate? Oo. Ang tagal-tagal ko nang hinahanap si ate, David. Swerte nga na nahanap ko siya at nagkita kami sa mismong araw ng kasal niyo. Buti na lang. Salamat sa Diyos, masasaksihan kong importanteng araw na to. Di ba ate? Oo nga. Mahal, ayos lang ba na in-invite ko siya? Oo naman, walang problema. Pasensya na pero ano nga palang pangalan mo? Lucy. Ako si Lucy. David. Nice meeting you, Lucy. Nice meeting you too, kuya. Ate, okay lang naman, no? Natawagin ko siyang kuya. Kung ayos lang kay David, ayos lang din sa akin. Aba, oo naman, no. Ayos lang sa akin, bakit naman hindi? Well, Lucy, welcome to the family. Salamat, kuya. Mahal, mamaya na lang. Kailangan ko na munang tapusin to eh. Baka maliit pa tayo. Oo, yung regalo ko pala ha. Isuot mo to. Sa galit ko, agad kong nasampal si Lucy paglabas ni David ng kwarto. Ngumiti siya sa akin na parabang inasahan niya na ang gagawin ko yon. Kung akala mong mapapalapit ka sa akin, na mas magkaka-access ka na sa buhay naming mag-asawa, nagkakamali ka. Hindi ako papayag na masira mong kahit na anong meron kami. Ate, wag ka nga praning. Wala akong balak na sirain ang kung anong meron kayo ni David. Gusto ko lang na kahit paunti-unti, hayaan mo kung makabalik sa buhay mo. Ate, isang chance lang. Kahit isang chance lang para mapatunayan ko sa'yo na kaya ko ring maging katulad mo. Na kaya ko ring maging mabuti. Bahala ka, kung yun ang gusto mo. Pero isa lang ang sigurado, Lucy. Hindi ako papayag na sa bahay ka namin titira. Mahirap na. Baka may magawa ka pang maging dahilan para magduda sa atin si David. Ha? Payag ka na? Payag ka nang malapit lang ako? Hindi mo na ako paaalisin? Hindi mo na ako itataboy? Thank you, ate. Thank you talaga. Sabi ko mahal mo pa rin ako. Mahal mo pa rin talaga ako. Promise, hindi kita bibiguin. Hindi rin ako gagawa ng kahit na anong ikakasira ng tahimik mong buhay. Promise. Naniniwala ako na mabuti ako't bilang ako ang kinamulatan ni Lucy na nagpalakit kasama niya, lakas loob akong humiling na sana may kabutihan nga akong naitanim sa kanya. Na tulad ko'y hindi niya rin magagawang manakit ng tao at manggulo. Nasa 20 minutong lakaran lang ang layo ng bahay na inupahan ni Lucy sa bahay na pagmamayari ni David. Ayos na rin sa akin na ganun lang siya kalapit para mababantayan ko siya at agad na masisita sakaling may gawin siyang hindi tama. Sa tulong na rin namin ni David, nagkaroon ng malaking pwesto sa palengke si Lucy. Karne ng manok, baboy, baka at kambing ang binibenta niya. Mabilis na lumipas ang araw. Namalayan ko na lang na lampas 1 taon na kaming magkakasama't halos hindi na kami mapaghiwalay ni Lucy. Mahal, ano to? Laruan ba to ng baby? Ba't may ganito ka? Kanino to? Yan. Wala yan. Nakitan lang ako kaya ako binili. Nakyutan ka? Mahal. Di na, wala nga yan. Huwag mo nang isipin. Hayaan mo, ibibigay ko na lang yan sa anak ni Ramil para di masayang. Kinuha niya sa akin ang box ng laruan. Narinig niya ang malalim kong pagbuntong hininga, kaya
agad niya yung binitiwan. Bago niya ako mayakap, lumayo na ako sa kanya. Mahal please, wag. Hindi natin to kailangan pag-awayan. Gusto mo ba ng anak? Gusto mo pa rin bang magkaanak? Magsabi ka ng totoo. Mahal, lahat naman ng lalaki gusto magkaanak, di ba? Lahat ng mag-asawa gusto ng anak. Ikaw lang naman tong may ayaw, di ba? Nagkalinawan na tayo tungkol dito, diba? Nung nakaraang taon pa bago tayo ikasal. Hindi ko naman sinikreto sa'yo na ayoko magkaanak na kahit kailan hindi kita mabibigyan ng anak. O bakit? Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo magkaanak tayo? Ano, may mali ba sa akin? Tingin mo ba hindi ako magiging mabuting ama? Na pag nandyan na yung bata, pagsisisihan ko? Natin? Na nag-anak tayo? Ano? Gusto kong malaman kung bakit. Karapatan kong malaman kung bakit. Bigyan mo ko ng iba pang dahilan. Kung ba't ayaw mo maliban sa ayaw mo lang. Kasi baog ako. Baog ako, David. Baog ako. Sira ang matres ko. Walang silbi. Ngayon, kung gusto mo talagang magkaanak, kung pakiramdam mo may kulang sa'yo, hindi kita pipigilan na hiwalayan ako. Maghiwalay tayo ng maayos. Saka ka maghanap ng babaeng kayang magbigay ng anak sa'yo. Kasi ako kahit anong gawin ko, hindi ko kaya yon. Paglabas ko ng kwarto, narinig ko pa ang paulit-ulit na pagtawag niya sa pangalan ko, pero hindi ko na siya nilingon. Lumakad ako nang hindi ko alam kung saan ako pupunta at namalayan ko na lang na nakatayo na ako sa harap ng pwesto ni Lucy. Ate, napadaan ka. Anong sadya mo? Ayos ka lang ba? Ba't parang magang mata mo? May problema ba kayo ni Kuya David? Nag-away ba kayo? Ano pinagawayan niyo? Sigurado naman, hindi ako, no? Ang good girl ko kaya. Yumakap ako kay Lucy at umiyak. Ngayon niya lang ako nakitang umiyak ng ganito. Kaya kahit sabi kong hindi niya ako kailangang intindihin, sinarado niya ng maaga ang shop at inuwi ako sa bahay niya. Oo nga kasi, ba't pa ayaw mo magkaanak kay kuya? Okay naman siya, diba? Stable kayo, kaya niyong bumuhay ng anak. Tsaka ayaw mo nun, may papasa niyo sa mga anak niyo ang pagiging mabuting tao niya at pagiging mabuting aswang mo. Ito naman, binibiro lang kita, ang seryoso mo. Para tuloy plano mo akong kainin. Yun nga mismo ang dahilan. Ha? Yun mismo? Ayaw mong maipasa niyo ang pagiging mabuting tao niyo? Ayokong maipasang pagiging aswang ko sa anak namin. Pag nangyari yun, mapipilitan akong aminin kay David ang tungkol sa lahi natin. Hindi niya ako matatanggap. Ang duwag-duwag pa naman nun. Isa pa, may pangako ako sa sarili ko. Ano naman yun? Sa akin na matatapos ang lahi natin. Gusto kong maubos ng lahi natin, Lucy. Ha? Ate, kahit hindi ka magkaanak, pag nagkaanak ako, edi may magpapatuloy pa rin sa lahi natin. Huwag mo sabihin na dahil lang ayaw mo maipagpatuloy ang lahi natin, pagbabawalan mo na rin ako. May plano kang mag-asawa at magkaanak? Oo naman. Ba't mo naman naisip na wala? Paano hindi ko maiisip? Lahat ng nanliligaw sa'yo, binabasted mo. Hindi ko kasi sila gusto, no? Pero pag dumating na yung lalaking para sa akin, yung tatanggapin ako ng buong buo, gusto ko na magkaanak kami, no? Lucy, walang ganon. Paano wala may nahanap ka nga? Nakalimutan mo na bang hindi alam ng Kuya David mo na aswang nga tayo? Walang normal na lalaking tatanggap sa atin. Kung meron man, malamang aswang din. Parang tayo. Tahimik kong hinawakan ang kamay niya. Pagtingin niya sa akin, umiling na siya kaagad. Patuloy siyang umiling hanggang sa makatayo siya. Ate, kung ayaw mo magkaanak at ipagpatuloy ang lahi natin sa pamamagitan mo, go! Rerespetuhin kong desisyon mo, pero ako gusto ko. Lucy, hindi madaling magkaroon ng anak na aswang. Paano mo ipapaliwanag sa asawa mo na imbis gatas, sariwang dugo ang kailangang dedeen ng anak ninyo? Pagbuntis na ako, iiwan ko na yung lalaki nakabuntis sa akin. Sabi mo imposible na may tumanggap at magmahal ng tunay sa atin kasi aswang tayo, diba? Magpapaanak na lang ako, magpapabuntis. Tapos, pagbuntis na, saka ako magpapakalayo-layo. Tama, ganun nga ang gagawin ko. Ate, please, ayoko na magkasira tayo. Hayaan mo ako sa buhay ko. Gaya nung di naman ako nangingialam sa buhay mo, diba? Palalakihin kong katulad natin na magiging anak ko. Magiging mabuting aswang din siya. Hindi siya mananakit ng tao.
Ate, please. Kung hindi kita mapapakiusapan, gawin mong gusto mo pero wag dito. Wag mo ritong palakihin ang magiging anak mo. Kung pwede rin, sa ibang lugar ka maghanap ng lalaking magbibigay sa'yo ng anak. Ate, promise, hindi mo ako magiging problema sakaling magdesisyon ako na gusto ko na magbuntis. Huwag ka maglala, Tsaka, hindi ko pa ba napatunayan sa'yo na responsableng aswang na ako? Parang ikaw. Pagtunog ng alarm ng phone ko, kinuha ko agad ang pills sa bag ko. Ate, ano yan? Gamot? Maintenance? Wala to, vitamins lang. Aswang na nagba-vitamins? Gara Pagkatapos kong inumin ng pills, binalik ko na ang bote nun sa bag ko. Sa bahay na ako ni Lucy naghapunan. Paglalim ng gabi, napansin kong panay na ang pagtingin sa akin ni Lucy. Pinaalis mo na ba ako? Huh? Hindi Ate, walang kaso sa akin kung gusto mo na dito ka na magpalipas ng gabi habang nagpapalamig pa kayo ni Kuya David. Pero, ipaalam mo sa kanya na nandito ka para hindi siya mag-alala. Wag na, hindi na kailangan. Sigurado kung alam na nandito ako. Alam niyang wala akong ibang mapupuntahan eh. Oo nga, pero magsabi ka pa rin. Kung ayaw mo siya makausap o i-text man lang, ako na lang magsasabi. Kinuha ni Lucy ang phone niya. Akala ko iti-text niya lang si David. Laking gulat ko nang tawagan niya yon. Bago ko makuha sa kanya ang cellphone, narinig ko ng boses ng asawa ko. Hello, kuya. Si ate nandito sa akin ha. Ayaw niya pang umuwi eh. Dito muna siya ha. Ngayong gabi lang naman. Bukas pauwiin ko na rin siya. Ayaw niyang umuwi? Susundin ko pa naman sana siya eh. Nandito na ako sa tapat ng bahay niyo. Pasimple akong sumilip sa bintana. Nakatayo na nga sa may gate si David. Aalis na sana siya nang dali-dali akong lumabas, dahilan para matigilan siya. Kinuha ko ang bag ko't mabilis na nagpaalam kay Lucy na uuwi na ako. Ayoko. Sagot ko sa lahat ng sinabi mo kanina. Ha? Di ba sabi mo kung talagang gusto kong magkaroon ng anak, hiwalayan kita at maghanap ako ng ibang babae na mabibigyan ako ng anak? Di na ayoko. Kung hindi ikaw ang nanay ng magiging anak ko, ayoko na. Sorry patawarin mo na ako. Hindi ko naman alam na yun pala yung dahilan eh. Akala ko kasi ayaw mo lang eh. Siyempre gusto ko. Kung walang problema sa akin, gusto kong bigyan ka ng anak kaso... Hindi na kailangan. Huwag na natin pag-usapan ha. Umuwi na tayo. Kung talagang gusto mo ng anak, pwede naman tayo mag-ampon, diba? Maraming bata dyan na kailangan ng magulang. Sila na lang ang kalingain natin. Pero ayos lang ba sa'yo na mag-ampon? Oo naman. Gusto ko rin naman talaga ng bata, ng anak. Yun nga lang, hindi ko kayang magbigay sa'yo nun eh. O sige, basta pag-isipan natin to ng mabuti pagkuhan. Maghahanap na tayo ng batang aamponin. Pagkatapos naming magkabate, akala ko'y tuluyan na kaming magiging maayos gaya ng dati. Kaya laking gulat ko na galit siyang umuwi kinabukasan. Huh? Nasaan na yun? Binalik ko yun dito eh. Nandito lang dapat yun, hindi ako pwede magkamali. Nilabas ko na ang lahat ng laman ng bag na ginamit ko kahapon, pero hindi ko pa rin makita yung birth control pills ko. Sa pag-asang baka hindi ko yun nailagay ng maayos sa bag ko't nahulog kagabi, tinawagan ko si Lucy. Oh, ate! Bakit? Ano yun? Importante ba? Kung hindi naman, pwedeng mamaya ka na tumawag. Ang dami ko kasing customer eh. Lucy, may napansin ka ba sa sala mo? Naiwan ko yata yung vitamins mo? Oo, ate, naiwan mo nga. Okay. Sus Mariosep, akala ko nawala ako eh. Anong oras ka ba makakauwi mamaya? Pupunta na lang ako sa bahay mo para kunin. Ay ate, hindi na kailangan. Nagkasalubong kami ni Kuya David kanina. Binigay ko na sa kanya. Binigay mo? Oo. Bakit? Dapat ba hindi? Oo. Lucy naman, tiningnan niya ba? Binasa niya ba kung ano nakasulat? Hindi ako sure. Nagmamadali na rin kasi ako kanina eh. Inabot ko lang sa kanya kasi alam kong parang importante yun sa'yo. Hindi mo mainom. Bakit ate? Ano ba talaga yun? Bakit parang takot na takot ka na napunta yun kay Kuya David? Di ba yun vitamins lang? Hindi. Pills yun. Birth control pills. Pag tinignan niya yun, malalaman niya na hindi talaga ako baog. Malalaman niya puro kasinungalingan lang ang sinabi ko sa kanya. Ha? Ate, hindi ko naman alam eh. Sabi mo kasi vitamins lang.
Kung alam kong birth control yun, edi sana hindi ko binigay sa kanya. Sumilip ako sa bintana at hindi na nakapagpaalam ng maayos sa kapatid ko nang bumukas ang gate. Inaral at binantayan ko ang ekspresyon ni David pero hindi ko siya mabasa-basa. Pagpasok niya ng bahay, sinalubong ko siya na parang walang nangyari. Mahal, ang aga mo ngayon Nagmerienda ka na ba? Nagluto ako ng maruya, nasa mesa. Gusto mo ng kape? Teka, ipagtitimpla kita. Tumango sa akin si David. Paglabas ko ng kusina, bit-bit ang paborito niyang kapeng barakoy para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Nang makita ko ang nakalapag sa gitna ng lamesa. Galing kay Lucy. Naiwan mo raw kagabi. Oo nga. Tumawag siya sa akin Sinabi niyang binigay niya raw sa'yo. Pilit akong nagpanggap na ayos at normal lang ang lahat. Pagkalapag ko ng tasa sa lamesa, kinuha ko yung pills. Papasok na sana ako sa kwarto nang hawakan ni David ang kamay ko. Dahilan para tuluyan ko nang mapigil ang hininga ko. Marunong ako magbasa, Dina. Alam ko kung ano yan. Mahal na mahal kita. Kaya bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon na kusang umamin sa akin. Ba't ka nagsinungaling? Ba't mo sinabi na baog ka? Hindi naman pala totoo. Na ang dahilan pala kaya di tayo magkakaanak kasi nagpipils ka. Ano, Dina? David, inagaw niya sa akin yung pills. Padabog siyang pumunta sa CR. Tinapon niya yon sa inidoro. Nang mapagtanto kong hindi siya makapaniwalat, mas lalo pang naglagablabang galit niya nang makita niyang walang pandidiri ko yung dinampot mula sa inidoro'y natigilan ako't dahan-dahang napatingin sa kanya. Ano, wala kang diferensya? Walang mali sa'yo? Dina, ano? Walang mali sa akin. Nagsinungaling lang ako, hindi ako baog, walang mali sa akin. Tiim ang pangang tumingin siya sa akin. Yon ang unang beses na tiningnan niya ako gamit ang mata niyang punong-puno ng galit at pandidiri. Hindi ko yon kinaya. Pag alis niya, napasalampak na lang ako sa sahig. Ang araw na yon ang naging hudyat ng unti-unting pagkasira ng pagsasama namin. Dapat doon pa lang umalis na ako pero mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Pakiramdam ko, hindi ko kaya pag wala siya. Kaya nanatili ako. Tiniis ko ang galit niya, ang init ng ulo niya sa pagbabakasakaling isang araw, lalambot din siya ulit na mapapatawad niya ako't babalik kami sa dati. Kuya, nandito na tayo. Umayos ka na pag nakita ka ni ate, magagalit yun. Magagalit? Siya pa magagalit sa akin? Anong karapatan niya magalit wala naman akong ginagawang masama. Siya yung meron kasi sinungaling siya. Siya yung meron kasi manluloko siya. Niloko niya ako. Kuya! Ikaw, Lucy. Kung sakaling ikaw yung pinakasalan ko, lulukohin mo rin ba ako? Para ka bang ate mo na paglalaruan lang ako? Na hindi ako bibigyan ng anak? Malakas ang pakiramdam namin. Alam kong alam ni Lucy na nasa paligid lang ako, na nakatingin ako't pinanonood sila. Kaya hindi ko alam kung ba't hindi niya agad nilayo ang sarili niya kay David, kung bakit hinayaan niya ang asawa ko na halikan siya. Kahit galit na galit ako sa nakita ko, hindi ko sila kinumpronta. Pumasok ako ng kwarto at lumabas na parang wala akong alam nung marinig kong nandito na sila. Ate, nandito na si kuya. Nakita ko kasi siyang nagwawala na rin sa beer house nung pauwi na ako Ayaw magpahawak sa iba. Kaya napilitan yung mga kaibigan niya na hayaan akong iuwi na siya. Sa akin niya lang kasi gustong magpahawak Hindi ko siya kinibo. Kinuha ko si David mula sa kamay niya at diniretso ito sa kwarto namin. Paglabas ko, nasa sala pa rin si Lucy. Hindi ko pa rin siya pinansin pero parang buntot siyang sumunod sa akin. Ate, sorry. Para saan? Ate naman, alam kong alam mo. Alam kong nakita mo. Nagulat si Lucy nang bigla ko siyang sinampal pagharap ko sa kanya. Siya yung umalik sa akin, ate. Siya yung... At kapatid kita. Kung may respeto ka sa akin at talagang mahal mo ako gaya ng parati mong sinasabi, iiwas ka. Hindi ka na dapat dadagdag pa sa problema ko. Sa problema namin, hindi mo ako sasaktan. Ba't ako lang? Ba't sa akin ka lang galit? Bakit hindi sa kanya? Pareho lang naman kaming... Ay, bakit na makita rito? Okay. Sa bayan na to, ibig kong sabihin, Lucy,
Bukas na bukas din gusto kong umalis ka na sa Santa Fe at wag ka nang babalik dito. Ano? Ayoko. Hindi ako aalis. Nandito ng buhay ko. Lucy, wag mo akong punuin. Wag mo akong subukang punuin at hindi ko alam ang magagawa ko sa'yo. Hindi mo alam? Please lang, ate. Parehas nating alam ko anong pwede mong gawin sa akin. Itutulad mo ako sa kanila. Plano mo ba akong patayin? Ha? Tapos sunugin na rin? Lucy! Hindi ako aalis. Tinatakwil mo ako? Ayaw mo na akong maging kapatid? Eh di sige, hindi na tayo magkapatid. Pero ibig sabihin lang nito, wala na rin akong dahilan para pigilan ang sarili ko. Hindi ko naiiwasan ang asawa mo at gagawin ko ng lahat para iwan kanya. Yung anak na ayaw mo ibigay sa kanya, ako magbibigay nun. Subukan mo lang. Subukan mo lang na sirain pa kami lalo ng asawa ko, Lucy. Subukan mo lang talaga. Wala na akong kailangan pang sirain sa inyo ni David kasi sirang-sira na kayo. Kailangan ko lang maghintay na tuluyan siyang matauhan. Dina? Sa pagtawag niya sa akin sa pangalan ko, nang walang ate, pakiramdam ko'y tuluyan na nga niyang pinutol ang pagiging magkapatid namin. Nagmatigas si Lucy. Hindi siya umalis ng Santa Fe habang si David, kahit na alam kong naaalala niyang hinalikan niya ang kapatid ko'y pilit siyang umakto na wala siyang kasalanan sa akin. Pinagbigyan ko siya. Inisip ko na nagawa niya lang yon dahil sa alak, kasi lasing siya. Pero sa tuwing pinipikitan ko ang pagluloko niya, mas kumakapal ang mukha nila. Sa pagkalat ng chismis na may relasyon na raw sina Lucy at si David, na ilang beses na raw silang nakikita sa bahay ni Lucy, hindi na ako nakapagtiis pa. Sinugod ko sila at nahuli ko sa akto. Mga walang hiya kayo! Ang kakapal ng mukha nyo! Hayop! Baboy! Ang bababoy nyo! Sinubukan akong awati ni David nang sinugod ko ang hubad na si Lucy. Pero madali ko siyang naitulak. Di hama kasing triple ang lakas ko kesa sa kanya. Gawa ng pandidilim ng paningin at kagustuhang makaganti na mapahiya sila, kinaladkad ko si Lucy palabas ng bahay niya. Wala akong pakialam kung makita siyang hubad ng mga tao. Ang gusto ko lang makaganti. Ate, tama na! Tama na, nasasaktan ako! Ate, please, tama na, nasasaktan na ako! Ate! Huwag mo akong tawaging ate! Plinano mo to, di ba? Sinadya mo to. Ito yung paraan mo para makaganti ka sa akin. Makaganti saan? Sa pag-iwan ko sa'yo o sa ginawa ko sa pamilya natin? Kung alam ko lang, Lucy, kung alam ko lang nagagawin mo sa akin to, iniwan na lang din kita. Sana iniwan na kita sa bahay para masunog kasama nila. Alam mo kung bakit? Kasi wala ka rin kasing sama. Hindi na magpapaliwanag ako. Kasalanan mo rin naman kasi to eh. Niloko mo ako kaya... Kaya gumanti ka? Kaya yung kapatid kong napili mo para saktan ako? Lucy, narinig mo yon? Ginamit ka lang niya para gantihan ako. Hindi ka niya mahal. Hinubad ko ang singsing ko at binato ko yon kay David bago ko sila tinalikuran. Pagdating ko sa bahay, inayos ko na agad ang mga gamit ko. Sa gate kami nagpang-abot ni David. Hinawakan niya ang braso ko at parang santo niya akong niluhuran habang umiiyak. Di na mahal kita. Patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Yung kapatid mo kasi, alam niyang mahina ako gawa ng problema natin. Sinamantala niya yun. Inakit niya ako at lalaki lang naman ako. Kapal ng mukha mong gamitin ang dahilan na yan sa akin. Hindi ka naging mahina. Hindi niya pinagsamantalahan na may problema tayo. Ginusto mo yan. Ginusto mo rin siya. Huwag mo akong gawin tanga. Manalangin ka na sana hindi mo siya nabuntis, David. Kasi kung oo, malaking problema ang haharapin mo. Ang haharapin niyo. Hindi mo alam kung anong klaseng problema ang pinasok mo. Anong ibig mo sabihin? Dina, anong ibig mo sabihin? Sakaling nabuntis mo nga si Lucy, kailangan mong gawin lahat na makakaya mo para malaglag ang bata. Kung hindi, magkakagulo dito. Mapapahama kayo. Nasisiraan ka na. Baliw! Kung kanina pinagsisihan ko ang nagawa ko, hindi na ngayon. Mukhang tama lang yung desisyon ko na ang kapatid mo na lang yung pinakisamahan ko. Hindi lang binitiwan ni David ang kamay ko. Pinagtulakan niya pa ako palabas ng gate. Nasubsob ako, pero bago ako makatayo, may tumulong na sa akin.
Bitiwan mo ko. Huwag mo akong hawakan. Uy, miss, sungit naman. Kung na nga itong tinutulungan, ikaw pa tong galit. Sinabi ko bang tulungan mo ako? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Umalis ka na nga. Bumulong pa ang lalaki na ang sungit-sungit ko raw. Pagsakay niya ng tricycle, napansin kong maliit na karato lang nakasabit sa sidecar niya. Sandali. Sandali pala. Ano yun, Miss Minchin? Miss Minchin? Sino yun? Edi ikaw? Hindi ako si Miss Minchin. Hindi ba? Kala ko kasi bukod sa para magkamukha kayo ng parating mataas yung kilay, pareho rin kayo masungit eh. Di bali na nga. Ito naman, pinagsakluban ka ba ng langit at lupa kaya ganyan kakapait? Hindi ko siya pinansin. Lumakad na ako pero parang anino akong sinusundan ng tricycle niya. Pagtigil at pagbaling ko sa kanya, nag-iwas siya ng tingin na para bang hindi niya ako sinusundan. Ano? Sabihin mo na kung ano kailangan mo. Ba't ako? May mukha kang ikaw tong may kailangan sa akin eh. Tinawag mo ako, di ba? Naieskandalo ko siyang pinandilatan matapos niyang ngumuso sa akin. Nang mapagtanto niyang iba ang pagkakaintindi ko sa pagnguso niya, dali-dali siyang umiling sabay turo sa sidecar niya. Yung karatulan ng room for rent yung inunguso ko Hindi yung kung ano mang iniisip mo. Di ako nangingi ng kiss, no? Ano? Interesado ka ba? Sa kabilang barangay lang yan. Lola ko'y may-ari, mabait yun. Maalaga. Mahilig magluto at magpakain. Kaya tiyak na parati ka mabubusog. Magkano? Ang ano? Yung buwan ng renta, syempre. Kala ko ako eh. Yak! Kapal! Hindi ikaw ang tipo ko, no? O sino pala? Yung lalaki nananakit ng babae? Yung mga toxic? Parang yung lalaki nagpalaya sa'yo? Hindi ko alam kung napikon ba ako sa komento niya o napahiya kasi nakita niya pala ang ginawa sa akin ni David. Kaya pinili kong wag nang ituloy ang pag-upa sa kanila. Sa sandaling nagkausap kami, natunugan ko na intermedido siya. At kung ganoon ang ugali niya, may tsansa na ang lola niyang may paupahan ay ganoon din ang ugali. Hindi ako pwede sa ganong klase ng landlord at mabubuko ako. Sa tulong ng tinderang suki ako sa palengke, nakahanap ako ng paupahan na isang barangay lang ang layo sa Santa Fe. Gusto ko man na mas malayo sanang tumira, hindi pwede. Kailangan ko kasing bantayan at pigilan si Lucy sakaling may gawin siyang ikakapahamak namin. Tao po! Tao po! Tao po! Ay, Ineng, ano yon? Ano may paglilingkod ko sa'yo? Kayo ho ba si Nang Arsenia? Ako nga, bakit? Tinuro ho kasi kayo ni Ate Diding dito. May paupahan daw po kayong pwede kong agad na malipatan. Available pa po ba? Sana naman available pa kasi wala na ho ako matutuluyan eh. Ay oo, available pa. Katunayan yan, kakatapos ko lang na iparenovate yun eh. Nirenovate nung apo ko. Kailan mo babalak na lumipat? Ngayon na po sana. Ngayon na? Ang mga gamit mo, nasaan ang mga gamit mo? Ito lang ho eh. Plano ko ho sana na kung papayag kayo, kahit sa karton lang muna ako matutulog, tas bukas na bukas, saka po ako bibili ng konting gamit. Sa karton? Ay, hindi pwede. Baka magkasakit ka mapuruhan ang baga mo. Kung gusto mo, doon ka na muna sa kwarto ng apo ko matulog, tapos bukas, saka mo na okupahin yung kwarto pag may mga gamit ka na. Po, nakakahiya naman po sa apo nyo. Ay, hindi na po. Doon na po ako sa kwarto, ayos lang naman po ako. Ay, hindi. Doon ka na sa kwarto ni Martin. At doon na siya sa may sofa sa sala. Isang gabi lang naman tsaka lalaki naman yun. Lalaki po? Oo, lalaki. Bago ko matanong kay Nang Arsenia kung yung apo ba niyang tinutukoy yung nagpapasada ng tricycle, matangkad at medyo kulot ang buhok, may tumigil na tricycle sa labas ng gate. Siya na yata yan, yung apo ko. Huwag kang mag-alala, mabait yan. Magkakasundo kayo kasi gentleman yan. Single ka pa ba iha? Kasi kung baka naman pwede mong subukan yung apo ko. Baka magustuhan mo. Po? Ay, pasensya na, nagpapakakupido ako ha. Paano hindi napakatorpe ng apo kong yun? Kung hindi takot at kabado sa babaeng gusto niya tagilid kong bumanat. Pagka hindi ko pinakailaman ng love life nun, tsak mamamatay yung single. Pagpasok ng apo ni Nang Arsenia, nagkagulatan kami. Ikaw? Oh, anong ginagawa mo rito? Huwag mo sabihin pinagtanong mo ako. Bakit?
Na love at first sight ka ba't na-realize mo na malungkot at madilim pala yung future mo pag di ako kasama? Nang, siya po yung apo nyo? Siya nga, si Martin. Teka, magkakilala na kayo? Tama po kayo. Mamamatay nga yung single. Ganyang lalaki yung kinabubusita ng mga babae eh. Nakakailang hakbang pa lang ako palabas ng gate, hinabol na ako ni Martin. Miss Minchin! Miss Minchin, teka lang naman! Miss Minchin! Misis ko! Wag mo akong iwan! Wag mo kaming iwan ng mga bata! Mahal! Sira ulo ka ba talaga? Anong mahal? Hindi mo ako mahal. Wag mo nga rin ako matawag-tawag niyan. Ba't tayo mo kasi tumigil? Alam mo, inahabol ka na nga eh. Tsaka at least umepekto, di ba? Tumigil ka at kinakausap mo na ako. Ano ba kasi pangalan mo? Papalayas ako ng lola, gawa mo eh. Tapos maski pangalan mo, hindi namin alam. Dina. Okay, Miss Dina. Pwede bang di ka na umalis? Nag-aalala sa'yo si Lola eh. Sabi mo kasi wala ka raw matutuluyan ngayong gabi. Kaya kong sarili ko. Pasabi na lang kay ng Arsenia salamat. Pasensya na rin sa abala. Kung ako ang dahilan kung ba't ayaw mo nang tumuloy sa paupahan ni Lola, promise magpapakabait ako. Hindi na kita aasarin. Tsaka kung ayaw mo pa rin, kahit ngayong gabi ka na lang dumito. Tas bukas, saka ka maghanap ng ibang matutuluyan. Kung gusto mo, tutulungan pa kita eh. Wala pang 10 minuto nung makilala kong lola mo tas gusto niya na akong kupkupin sa bahay niyo mismo. Di ba kayo natatakot na baka may gawin akong hindi maganda? Na baka pagplanuhan ko kayo ng masama? Patayin? Una sa lahat, magaling magbasa ng tao si Lola. Nakikita niya raw sa mata kung mabuti o hindi. Tingin ko, sigurado siyang mabuti ka at kailangan mo ng tulong namin. Pangalawa, kung masama ka, hindi mo itatanong yung mga tinanong mo. Pagkatapos akong lokohin ni David at ni Lucy, nangako na ako sa sarili ko na hindi na ulit akong magtitiwala sa iba. Pero may kung ano kay Martin at ng Arsenia na nagtulak sa aking isang tabi ang pangako kong yon. Habang nakikipagsukatan ako ng tingin kay Martin at kinikilati siya, biglang bumagsak ang ulan na kanina pa nagbabadya. Namalayan ko na lang na hawak niya ng braso ko't hila-hila na niya ako pabalik sa kanila. Ay, sus ko, yan na nga bang sinasabi ko eh. Martin, kulo na ba yung iniinit mo? Ay, kailangan ng maligo nitong si Dina. Baka magkasakit na ito kapag natagalan pa siyang basa. Kumulo na ula, okay na. Nasa CR na po. Pwede na pong maligo ang prinsesita. Sige na iha, sa CR ka na, maligo ka na. 4 na beses na mas matalas ang pandinig ko kaysa sa normal na tao. Kaya kahit nasa CR na ako't nagbubulungan silang maglola, dinig na dinig ko pa rin ang pinag-uusapan nila. Grabe la, kakikilala mo pa lang sa kanya pero mas paborito mo na siya kaysa sa akin. Hindi naman sa gano'n na po. Sadyang mas kailangan lang niya ng kalinga kaysa sa'yo. Di mo ba napansin yung mata niya? Ang lungkot-lungkot. Mukhang kailangan ng batang yun ng karamay eh. Ikaw na yon. Damayan mo siya, ha? Talaga bang yun ang gusto mong gawin ko? Damayan siya o gawin kong granddaughter-in-law mo? Sakaling gusto mo siya para sa akin, bokya tayo la. May asawa na po yun. Tas parang galing lang sa hiwalayan. Yung ganung babae, malabong papasok agad sa bagong relasyon yun. Pero tipo mo siya. Ay la, baka naririnig niya tayo. Huwag ka maingay, nakakahiya. Ay, crush mo nga. Ang apo ko, binata na. Pagkatapos naming maghapunan, pinadiretso na ako ni ng Arsenia sa kwarto ni Martin para makapagpahinga. Gawa ng lampas 4 na araw na simula nung huli akong makainom ng dugo ng hayop, hindi na maganda ang lagay ko. Para na akong nanghihina. Pag hindi ko pa ginawa ng paraan ng gutom at pagkauhaw ko, unti-unti na akong mawawala ng kontrol. Baka may magawa pa akong hindi dapat. May alagang mga manok sina ng Arsenia sa likod ng bahay. Alam kong pinagkatiwalaan nila ako't hindi ko dapat sirain ang tiwalang yon, pero wala naman akong pagpipilian pa. Nang makumpirma kong parehas silang himbing na, dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Ilang hakbang pa ang layo ko sa kulungan pero nagwawala na ang mga manok na para bang alam nilang panganib at kamatayan ang dala ko sa kanila. Isa lang, promise isa lang talaga, ngayon lang to. Hindi ko na uulitin. Please, pagbigyan niyo na ako. Sige na. Maingat kong binuksan ang kulungan ng manok. Yung pinakamalaki ang kinuha ko.
Sinunggaban ko ang leeg nito't uhaw na uhaw kong sinipsip ang dugo na ang kakaibang hagod ay nagpapikit sa akin sa sarap. Dina, anong ginagawa mo? Bakit? Paano? Sa takot na bigla niyang ipagsigawan ang nakita, dali-dali ko siyang tinakbo. Tinakpan ko ang bibig niya, saka ako walang kahirap-hirap na nagpatalon-talon palabas ng gate. Hindi ako tumigil sa pagtakbo't pagkaladkad sa kanya hanggang masiguro kong nasa gitna na kami ng kawalan at hindi na siya basta-bastang makakatakas. Ba't mo ako dinala rito? Papatayin mo ba ako? Gagawing sama lamig ang dugo ko? O di kaya Betamax? Ano ka ba? Aswang ka ba talaga? Sabi ko na nga ba dapat di ako naniwala sa mga pinagsasabi ni Lola na nakikita niyo yung kabutihan ng isang tao sa mata. Magiging kwento talaga ako. Kung alam ko lang na nagpo-foreshadow ka na pala kanina nung sinabi mo hindi ba kami natatakot na baka saktan mo kami. Sana pala nakinig ako sa'yo. Sinubukan kong lumapit sa kanya, pero dala ng takot para siyang papel na tumupi. At kahit anong tulak sa sarili ay hindi basta-bastang makatayo. Kumalma ka nga. Martin, kumalma ka nga. Makinig ka sa akin. Makinig ka ng mabuti sa akin, ha? Martin! Martin! Ano? Huwag ka lumapit! Gusto mo akong kumalma? Lapit ka ng lapit sa akin! Makinig ka kasi. Huwag mo ako sigawan! Lalo ako natatakot Oo na. Hindi na. Pero makinig ka nga kasi. Maniwala ka hindi kita sasaktan. Aswang na hindi nananakit? Meron ba nun? Para mo na rin sinabi na hindi ka kumakain ng tao. Hindi nga. Kung hindi, ba't mo ako dinala rito? Kung plano kitang saktan, patayin o kainin, tingin mo ba mag-aaksaya pa ako ng oras na kausapin ka? Di ba hindi? Hindi mo talaga ako sasaktan? Oo, naniniwala na ako. Hindi ko na paulit-ulitin kaya huwag na mainit ang ulo mo. Aswang ka ba talaga? Pigil hiningang tumango ako sa kanya. Pinasadahan niya ako mula ulo hanggang paa. Tapos bigla siyang ngumiti na ikinakunot ng noo ko. Anong nakakatawa? Sabi ko na may kakaiba sa'yo Yung ganyang ganda, hindi talaga pantao. Martin, magseryoso ka nga. Seryoso ako Ako rin naman, seryoso Hindi kita sasaktan. Hindi ko sasaktan sinang Arsenia. Wala akong sasaktan kahit na sino sa lugar niyo. Talaga? Hindi ako kumakain ng tao. Hayop lang sapat na sa akin. Kaya kong kontrolin ang sarili ko. Pangako, maski isang tao, wala pa akong napapatay. Pero kung hindi ka komportable na makasama ako gawa ng nalaman mo, aalis ako. Bukas na bukas aalis ako. Pero pwede bang isekreto mong nakita mo? Itong nalaman mo? Martin, ayoko ng gulo. Ayoko rin na umabot sa puntong makakasakit ako para lang maprotektahan ang sarili ko kasi hindi rin naman ako martir na hahayaan lang ang taong bayan na kuyugin ako. Pakiramdam ko ay parang umurong ang dila ko nang punasan niya ang gilid ng labi ko. Pinakita niya sa akin ang bahid ng dugo. Sa kanya yun pinuna sa shorts na suot niya. Ayan, hindi ka na masyadong nakakatakot. Anong ginagawa mo? Ewan ko rin. Hindi ba't ikaw dapat yung tinatanong ko niyan? Ano bang ginagawa mo sa akin? Kinakausap. Kinakausap lang? Hindi mo ako ginagayuma o inaakit? Sabi nila may powers kayo mga babaeng aswang na akitin ng lalaking gusto niyong biktimahin, di ba? Hindi kita inaakit at uulitin ko hindi kita bibiktimahin. Kung manok ka baka oo, pero hindi ka naman manok, di ba? Pero parehas kami may itlog. O joke lang. Seryoso na nga. Kung hindi mo naman pala ako inaakit, tas may nararamdaman akong ganito, ibig sabihin, love at first sight to? Na love at first sight ako sa'yo? Sa isang aswang? Dahil parang wala naman akong mapapala kay Martin, iniwan ko na lang siya. Bumalik ako ng bahay nila na parang walang nangyarit sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit palagay ako at nakaya kong pagkatiwalaan ng isang tao ng sikreto ko. Bagay na hindi ko nagawa kay David kahit pa ang sabi ko sa sarili ko ay mahal na mahal ko siya. Hindi ko maalala kung anong oras ako nakatulog pero kinaumagahan gumising sa akin ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto ng kwarto. Pagbukas ko, agad na pumasok si Martin. Anong ginagawa mo?
Anong ginawa mo? Ginawa ko? Anong ginawa ko? Ano ibig mo sabihin? Sabi mo hindi ka nananakit ng tao, na hindi ka kumakain, na hindi ka pumapatay, na wala kang sasaktan taga sa amin. Pero bakit si Mang Obet napatay kagabi? Sinong Mang Obet? Tsaka, bakit parang akong sinisisi mo? Pagkatapos mo akong iwan, umuwi ka na ba agad? Wala ka bang nakasalubong? Wala kang pinatay? Hindi mo pinatay si Mang Obet? Sinubukan niyang bawiin ang kamay niya pero hindi ko yun binitiwan hanggang sa madama niya ang pulso ko. Mahina, 'di ba? Mahina yan kasi gutom pa ako. Kasi hindi pa sapat yung manok na nakain ko kagabi. Eh di hindi ikaw. Hindi nga ako, promise. Sino ba yung Mang Obet na yun? Ano nangyari sa kanya at akong pinagbibintangan mo? Nakita siya sa parte ng gubat malapit sa pinagdalan mo sa akin. Nawawala ang laman loob at puso niya. Teka, saan ka pupunta? Kay Lucy. Lucy? Sino naman yun? Aswang din? Teka, gaano ba kayo karaming aswang na nagkalat sa paligid? 2 lang. Ako at yung kapatid ko lang. 2 lang daw. Nilang niya yung 2 ha? Saglit, kapatid mo ba yung isang aswang? Oo. Di mo ba siya tulad na mabait na aswang? May history ba siya na kumakain siya ng tao? Meron pero matagal na yun. Sa loob ng 1 taon na nagsama kami ulit, wala na siyang ginawang hindi dapat pero... Pero baka buntis siya. Baka nabuntis siya ng asawa ko. Madrama niyang tinakpan ang bibig niya. Tumalikod siya at nagpabalik-balik ng lakad bago muling humarap sa akin na para bang ngayon niya palang talaga na-absorb ang sinabi ko. Sandali lang ulit. Sakaling buntis nga ang kapatid mo, na nabuntis nga siya ng asawa mo, yung pagiging buntis niya ba yung sign na titigil na muna siya sa pagiging pescatarian niyang aswang? Pag buntis ba ang babaeng aswang, talagang kailangan nilang kumain ng tao? Hindi ba nila kaya na hayop lang? O sandamakmak na manok? O kaya isang buong baboy? Kailangan ng buntis na aswang ng dugot puso ng tao. Kung hindi siya makakain ng sapat na ganun, bukod sa manghihina siya, mataas din ang tsansang hindi mabubuhay yung bata. Ibig mo sabihin, hindi si Mang Obet ang una't huling bibiktimahin ng kapatid mo? Pero di ba taga Santa Fe ka? Nandun din yung kapatid mo. Kaya bakit dito siya nang bibiktima? Para akong masisi ng mga taga rito. Sinadya niya to. Nanadya siya. Pag nalaman ng mga taga rito na nagumpisang may mabiktima ang aswang pagdating ko, unti-unti akong sisisihin ng mga taga rito. Teka, saan ka pupunta? Agad na napahinto si Martin nang bigla akong humarap sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras ng umatras hanggang sa makabalik siya ulit ng kwarto. Bakit? Ano yun? Ba't ganyan ka makatingin sa akin? Natatakot ako. Miss Minchin, wala naman takutan. Kung ayaw mong madamay sa kalokohan ni Lucy, iwasan mo muna ako. Huwag kang dumikit ng dumikit sa akin. Tingin mo ba hindi niya pa alam kung sino ako at kung sino si Lola? Nung kinupkup ka namin kagabi, damay na kami. Kaya nga, iiwas muna ako sa inyo hanggat hindi pa ito naaayos para hindi na lumala pa. Ayoko madamay ka. Ayoko may mangyari sa inyo kaya makinig ka lang. Pwede ba? Buong tapang na hinawakan ni Martin ang kamay ko. Sinubukan ko yung hilahin at bawiin pero hindi siya nagpatinag. Bitiwan mo ko. Oo, pero mangako ka muna. Mangako ka muna na kapag naayos mo na ang kailangan mong ayusin, kapag hindi naman bibiktima pa yung kapatid mo, babalik ka sa amin ni Lola. Di na, mangako ka. Nauuwi ka sa amin. Iniwan ko siyang hindi sinasagot ang tanong niya. Pagkatapos kong ayusin ang gulong sinimula ni Lucy, magpapakalayo-layo ako. Wala na akong balak na magpakita pa sa kahit na sinong taga Santa Fe o Bagong Bayan. David, may nakalimutan ka? Sana tinext mo na lang ako nang ako nang nagdala sa talyer. Napawi ang ngiti sa labi ni Lucy nang ako ang makita niya sa may pinto. Paghawak niya sa tiyan niya na parabang pinoprotektahan niya yun mula sa akin, nakuha ko na ang sagot na kailangan ko. Anong ginagawa mo rito? Huwag mo sabihing bumalik ka para makipag-ayos kay David. Di na, hindi na pwede. Iniwan mo na siya sa akin. Akin siya. Akin na. Hayaan mo na kami. Hahayaan ko na kayo't isasaksak ko pa siya sa baga mo kung ipapalaglag mong pinagbubuntis mo. Ano? Nasisiraan ka na ba? Ba't ko naman gagawin yon, ha? Ang batang tong dahilan kung ba't niya ako pinili kesa sa'yo. Lucy, may nabiktima ka na. Pag pinagpatuloy mo yan, mas darami lang ang mga taong mapapatay mo para kainin para mabuhay ang batang yan. Ano?
Dina, anong ibig mo sabihin? David, huwag kang maniwala dyan. Huwag kang maniwala sa kanya. Nahihibang lang yan kaya kung ano-ano sinasabi niya. David! Dina, kinakausap kita. Anong sinasabi mong may pinapatay si Lucy para mabuhay ang anak namin? Nagsisinungaling nga siya, David. Ano ba? Kilala ko ang ate mo. Hindi siya sinungaling. Hindi siya basta-basta gagawa ng kwento. Mas paniniwalaan mo ang dati mong asawa kaysa sa akin na pinagbubuntis ang anak mo? Oo. Gusto mong malaman kung ba't ako nagsinungaling sa'yo, di ba? Kung ba't ginawa akong lahat, wag lang akong mabuntis? Gina, tumigil ka na. Maawa ka naman sa amin ng pamangkin mo. Tama na, manahimik ka na. Ako naman na nakikiusap ngayon na wag mong gawin sa akin to. Wag mong sirain. Aswang kami, David. Si Lucy at ako. Mga aswang kami. Yung sinabi ko sa'yo dati, na namatay ang buong pamilya ko sa sunog. Hindi totoo na aksidente yung sunog na pumatay sa kanila. Sinadya ko yun. Ako ang may gawa nun. Ginawa ko yon para protektahan ng mga tao at para na rin sa sarili ko kasi ayokong maging tulad nila. Ayokong maging aswang na kumakain ng tao. Ayokong magpabuntis sa'yo kasi pag nabuntis ako, mapipilitan akong kumain ng tao para mabuhay ang magiging anak natin sa sinapupunan ko. At si Lucy, kakabilang, meron na siyang biniktimang taga-Bagong Bayan. Kung ipagpapatuloy niyong pagbubuntis niya, masusundan at masusundan si Mang Obet. Pag pinalaglag mong batang yan, Lucy, handa akong pikitan ang nagawa mo kay Mang Obet. Pero kung hindi, ipagkakalat ko sa mga taga Santa Fe kung ano ka ba talaga. Sa tingin mo, hindi nila maiisip na aswang ka rin katulad ko? Bago pa ako madamay, aalis na ako sa lugar na to. Pero sisiguraduhin ko na sa pagkakataong to, hindi ka na makakaligtas. Ate, ganyan ka na baka walang puso? Talaga bang mas importante sa'yo mga taong yun kaysa sa akin na kadugo mo? Alam mo ang sagot ko sa tanong na yan. Bibigyan ko lang kayong dalawa ng 3 araw para pagdesisyonan kung anong gagawin niyo sa batang nasa sinapupunan ni Lucy. Hindi ko papatayin ng anak ko. Kahit anong mangyari, gusto ko na ituloy ni Lucy ang pagbubuntis niya. Pagkatapos ng 3 araw at nandyan pa rin yan, pasensyahan na lang tayong 3. Gaya ng inaasahan, nabalot ng takot ang mga taga-Bagong Bayan. Mabilis kasing umugong ang usap-usapan na hindi murder ang nangyari kay Mang Obet, kundi nabiktima siya ng aswang na siya naman talagang nangyari. Habang hinihintay ko ang desisyon ni David, kasi alam ko namang hindi matitinag si Lucy, bumalik ako kina ng Arsenia. Damihan mo ng bulbod, Martin. Huwag mong tipirin at marami naman akong biniling asin. Bawat siwang lagyan mo, ha? Ay, iha, nagising ka ba namin sa siesta mo? Pasensya na, ha? Kunin mo nga pala to at lagyan mo rin ang kwarto mo. Napatras ako sa gulat at takot nang biglang iabot sa akin ni ng Arsenia yung plastik ng asin. Bago yung dumikit sa balat ko, nakuha na yon ni Martin. Ako na pula. Ako na po yung maglalagay sa mga bintana at pinto ng inuupahan niya. Dina, tara. Pasimpleng sinipa ni Martin ang asin sa siwang ng pinto para makadaan ako. Pagdating namin sa inuupahan ko na wala pang 10 metro ang layo sa bahay nila, nag-aalala siyang humarap sa akin. Magiging okay ka lang ba? Sa loob ng bahay na puro bawang at asin. Kapag kasi hindi natin nilagyan yan, magtataka si Lola. Ayos lang. Basta hindi ako madadampian ng bawang at asin, walang kaso. Hindi ako masasaktan. Ganun? Di mag-ingat ka na lang pala, ha? Sige, maglalagay na ako sa bintana mo. Bago pa namin marinig ang pagkatok sa gate, dinala na sa akin ang hangin ng amoy ni David. Lumabas ako ng bahay para salubungin siya. Anong ginagawa mo rito? Ginawa ko yung sinabi mo. Nagsinungaling ako kay Lucy. Niloko ko siya at pinainom ng pampalaglag. Pag alis ko sa bahay, dinudugo na siya. Tingin ko wala na yung anak namin. Martin? Bakit? Bilis sa bahay. Pumasok kayo sa bahay. Parating na siya. Dali! Martin! Dina! Sinong lalaking ito? Anong nangyayari? Agad na hinawakan ni Martin sinang Arsenia nang marinig namin ng nakakangilong kalampag at pagkalmot ni Lucy sa bubong. Oh, ano yun? Anong nangyayari? Yung aswang ba yun? Tayo na bang isusunod niya? Pero bakit tayo? Wala naman tayong ginawa sa kanya, hindi ba? Na hindi nga natin alam kung sino siya. Takot na sumigaw sinang Arsenia ng sunod-sunod na kinalabog ni Lucy ang bubong hanggang sa magkanda UP-UP na yon.
Nang tumigil yon, lalo akong naalarma kasi hindi pa nakasarado ng maayos ang mga bintana. May tinuro si Nang Arsenia sa likuran ko, pero pagharap namin ni na Martin, wala naman kaming nakita. Yung aswang! Nakita ko yung aswang! Nandun yung aswang sa may bintana! Ito na bang katapusan natin na po? Mamamatay na ba tayo lahat? Hindi po. Wala pong mangyayari sa inyo. Hindi ko po hahayaan na may mangyari sa inyo. Hayop! Mga hayop! Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo sa anak ko! Papatayin ko kayo! Papatayin ko lahat ng taga rito! Dinampot ni David ang asin mula sa bintana at sinabo yon kay Lucy. Paghagis niya, nadaplisan ako't nasaktan din. Agad kong nilingon si Nang Arsenia na hindi makapaniwala sa nakita niya. Umusok! Umusok siya! Umusok at nagkasugat din siya sa asin! Aswang ka? Aswang ka rin? Opo la, aswang din po si Dina. Pero hindi siya katulad ng aswang sa labas. Mabait po siya. Mabuti siyang aswang. Alam mo nga aswang siya at hindi mo sinabi sa akin. Bago atakihin si Nang Arsenia sa puso gawa ng presensya ko, lumabas na ako ng bahay. Dahan-dahang tinigil ni Lucy ang parang butiki niyang paggapang sa dingding ng bahay ni na Martin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot kay Lucy. Sa pagkawala ng anak na pinapangarap niya, alam kong umabot na siya sa sukdulan at wala na siyang sasantuhin. Lucy, huwag mong tatawagin ang pangalan ko. Wala kang karapatan. Paano mo nagawa sa akin to? Inalisan mo na naman ako ng pamilya, ate. nandito pa rin naman ako, Lucy. Pwede nating kalimutan ang lahat ng nangyari. Pwede tayong magsimula ulit. Yung tayong dalawa lang. Parang dati, di ba? Ikaw at ako na lang ulit. Ikaw at ako na lang yung pamilya. Sinugod niya ako. Umibabaw siya sa akin. Hinayaan ko siyang ibaon ng dahan-dahan ang kuko niya sa liig ko. Kaya ko naman siyang labanan pero ayoko na. Napapagod na ako. Gusto ko nang mawala na lang din at magpahinga. Pero bigla niyang hindi itinuloy. Hindi kita papatayin. Ayaw mo maging halimaw ako't mamamatay tao tulad ni nanay, hindi ba? Pwes, panoorin mo akong maging katulad nila ate. Yung mga gustong-gusto mong tao na protektahan, kaya mo ako trinaydor at ang pamilya natin. Lahat sila, pagbabayarin ko. Kung hindi ako magkakaroon ng anak, sisiguraduhin ko na wala ng ibang babaeng magkakaanak sa lugar nito. Kukunin ko lahat ng bata, ang lahat ng buntis. Mula sa araw na to, wala nang maririnig na iyak o tawanan ng mga bata ang probinsyang to at sisiguraduhin ko na ikaw ang sisisihin nilang lahat. Galit na galit siyang sumigaw. Sa lakas nun, alam ko na hindi lang buong Bagong Bayan ang nakarinig nun. Sakto sa pagbalik niya sa akin ng tingin, kinalmot niya ang mukha ko. Pag-alis niya sa ibabaw ko para tumakas, pilit akong bumangon. Sinundan ko siya sa masukal na parte ng Bagong Bayan, sa lugar kung saan niya pinatay si Mang Obet. Buong akala ni Lucy, kaya niya akong basta-basta nalang iwan. Kaya nang sumambulat ako sa harap niya, natigilan siya. Patawarin mo ko. Hindi! Kahit kailan hindi! Ano bang masama sa gusto ko? Ano bang masama sa gusto kong ibalik ang lahi natin na magparami tayo ulit, ha? Talaga bang ayaw mo dumami ang lahing aswang? O makita kong masaya ang ayaw mo? Ha? Ha? Pikit mata kong binao ng mahaba't matitigas kong kuko sa lalamunan ni Lucy. Pagkakuha ko sa itim niyang sisiw, binali ko ang leeg nun at pinisang parang aratilis bago ko yun binitiwan. Habang hawak ang dumudugo niyang lalamunan, agad ko siyang sinalo at hindi binitiwan kahit na anong pagpupumiglas at pagtulak niya sa akin. Hindi kita mapapatawad! Traidor ka! Hindi mo ko mahal! Kahit kailan hindi mo ko minahal kasi ako nagpapaalala sa iyo na kahit kailan, kahit na anong pagpapakabuti mo, hindi ka naman talaga magiging ganap na tao. Sana iniwan mo na nga lang ako sa bahay kasama ni nanay. Sana hinayaan mo na lang din ako mamatay.
Hanggang sa kahuli-hulihan niyang hininga, walang ibang lumabas sa bibig ni Lucy kundi ang mga salitang kinamumuhian niya ko. Paulit-ulit niya yung sinabi hanggang sa yun na lang ang naaalala ko sa tuwing naiisip ko siya. Gustuhin ko man, hindi ko na nagawa pang bigyan ng disenteng libing si Lucy. Hinukayan ko na lang siya sa gubat na yon at pilit na tinandaan kung saan ko siya iniwan. Sa paglipas ng taon, sa kalaliman ng gabi, palihim akong bumabalik ng Bagong Bayan para bisitahin ang libingan niya. Tuwing binibisita ko siya, binibisita ko na rin sina Martin at ng Arsenia. Hindi sila umalis sa dati nilang bahay. Habang si David, naglaho na rin parang bulat, hindi ko na rin naman siya sinubukan pang hanapin. Nangaalis na sana ako galing sa ilang minuto kong pagmamasid sa labas ng gate ni na Martin, bigla yung bumukas. Lumabas siya at dumiretso ng yakap sa akin na parabang sa paglipas ng taon ay nakalimutan niya na ring aswang ako at delikado. Sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Hindi ako namamalikmat at dinadalaw mo nga kami paminsan-minsan. Kumusta? Si Nang Arsenia, kumusta? Takot pa rin ba siya sa akin? Wala na si Lola. Iniwan niya na ako. Nung nakaraang buwan lang. Patay na siya? Anong kinamatay niya? Colon cancer. Condolence. Nakikiramay ako, Martin. Gusto mo bang pumasok muna? Sa loob? Hindi. Sa labas. Pumasok tayo sa labas at lumabas tayo sa loob. Nang pakitaan ko siya ng pangil ko, agad siyang umayos ng tayo't ngumiti. Imbis na sa loob ng bahay nila, sa likod niya ako dinala. Anong ginagawa natin dito? May papakita ako sa'yo. Tcharan! Sa tagal mong bumalik, nakapagtayo na ako ng mas malaki at malawak na manukan. Tas meron din ako mga baboy at mga kambing para naman hindi lang puro manok yung kakainin mo rito sakaling maisipan mo nang bumalik dito. Pinatayo mo to at nag-alaga ka ng iba't ibang hayop? Para sa akin? Oo, para may makain ka. Para hindi ka magutuman. Hindi pinagsabi ni Lola ang tungkol sa sikreto mo, Dina. Walang nakakaalam. Pwede ka rito. Pwede ka sa akin. Dito ka na lang. Samahan mo na lang ako rito. Pwede ba? Ako bahala sa'yo. Ako mag-aalaga. Hindi kita gugutumin. Hindi na. Ayoko nang makipagrelasyon. Nadala na ako. Dahil ba kay David? Man-hater ka na? Hindi naman sa man-hater. Siguro, hindi lang talaga para sa akin ang ganong bagay. Magsimula tayo sa pinaka-basic. Hindi naman ako nagmamadali eh. Pinaka-basic? Ano yun? Pagkakaibigan. Maging magkaibigan muna tayo. Sige na. Friendship na lang, ipagdadamot mo pa ba sa akin? Sige, friends. Friends? Sa ngayon. Hindi tulad ni David na sa umpisa lang magaling, si Martin po ay walang singhaba ang pasensya. Bukod sa tanggap niya ang totoong ako at hindi ko kailangang magtago sa kanya, sobrang inuunawa niya rin po ako at ang mga takot ko. Masasabi ko po na binigyan niya ako ng time na mag-heal at kahit na taon ang inabot ng paghihintay niya ay hindi siya napagod. Kasabay ng unti-unti kong muling pagtitiwala sa lalaki at sa pagmamahal ay ang pagbalik ng saya at sigla sa buhay ko na akala ko'y hindi ko na makukuha at mararamdaman pa ulit. Miss Anne, hindi po kami nag-anak ni Martin pero may inampun po kaming kambal. Sila po at ang munti naming pamilya ang naging bagong mundo ko. Ang naging liwanag sa dating madilim kong buhay. Ngayon po ay binatilyo at dalagita na po ang anak naming kambal at plano ko na pag mas matanda na sila, aaminin ko rin ang sikreto ko tungkol sa tunay kong pagkatao. Umaasa po ako na sa pagdating ng araw na yon matanggap pa rin nila ako at patuloy pa ring mahalin bilang kanilang ina. Pero minsan naiisip ko kung tama bang ipaalam ko pa yun sa kanila o mas tama bang itago ko na lang. Kung kayo ho ba ang nasa posisyon ko, ano po ang gagawin ninyo, mga kapwa ko, Anatics? Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong mga nanatili para makinig hanggang dulo. Nagmamahal, Dina.
Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.